Guys, good evening yun. Update lang tayo dito sa Lancer Tactical N249 na for upgrade na ginagawa natin. So yun, good news. Natapos naman natin siya. Medyo mabilis lang natin siya nagawa kasi nag-build lang naman tayo ng bagong gearbox. Ayan. So, isa tong Lonex B2 gearbox. Then, ginamitan natin siya ng T238 ETU. Then, naka-brushless motor na T238 din. Gumamit tayo ng Lonex gears. Tapos, ano pa ba? S-long cylinder, S-long piston body, S-long piston head. At syempre, yung pinasadya nating nozzle, yung aluminum nozzle. Yan. Napagawa na nga pala natin yung nozzle. Yan, aluminum nozzle. Para dito sa Lancer Tactical M249. So, siguro ngayon, matatapos na natin yung gearbox na binibuild natin para sa kanya. So yun, testing na tayo. Na-install na natin sa Lonex gearbox. So, S-long cylinder, S-long piston body, S-long cylinder head, piston head, then nozzle, aluminum, SP130 spring, T238 ETU, then T238 brushless motor. So, test fire. Ayos. At yun, so may request din pala si owner dito since ang battery compartment talaga nito is nasa butt stop. Ang gusto niyang gawin, ilipat dito sa harap. Kasi medyo mahirap nga naman kung babaklasin palagi yung butt stop every time na magtatanggal at maglalagay tayo ng battery. So ang gusto niyang gawin is ganito na. Yan. So nilagyan na rin natin ng cover, gumawa tayo ng extension para mapaabot natin dito sa harap yung battery. Kasi maglalagay siya rito ng battery case para dito na ilalagay yung battery. Kaya nilagyan natin ng cover kasi lalabas yung wire sa side ng rifle. Para nga naman kahit pa paano, hindi naman halata na wire yung nakalawit sa kanya. So, ganda yung magiging design niya. Tapos inyo. Yun. So, yan, nakatago siya. Para lang siya may nakalabas na kung anong wire. Yan. Hindi siya halata na red tsaka black wire talaga. Yan. So yun lang, test fire natin kung okay siya. Pakita ko sa inyo. Then, na-check na pala natin yung FPS nito. Ang FPS ito is, tingin ko around nasa 460 to 470 FPS. Kasi nung nag-check tayo ng FPS, 0.28 yung gamit natin dito. So, ito siya. Yeah. Sir, good evening. Ito na yung FPS niya using 0.28 BBs. And 383. 393, 390, 392. So, depende sa bigat ng bala kasi naka-maple leaf tayo eh. Hindi mo, i-adjust ko yung half up, babawasan ko yung tension. Yan. Malaki bababa niyan. So, required talaga dito is mabibigat na bala kasi naka 80 degree na half up rubber ka. So, recommend ko rito nasa 0.40 gagamitin mo. O 36, pwede 36 para ma-maximize mo yung FPS. Ayan. So nakita nyo naman din, every time na ina-adjust din natin yung hop up, makikita nyo naman na bumababa na rin yung hop up, yung FPS nya. So inner barrel nga pala na ginamit natin dito is military action 6.1 mm. Then maple leaf na hop up rubber, yung 80 degree. So yun, kaya recommend ko kay owner is gumamit ng mabibigat na bala like 0.36 hanggang 0.45, pwede rito. Kahit 0.50 kaya nito. So yun, check natin kung gagana siya. Connect na natin yung battery. So, since naka-ATU to, antayin nyo lang yung tunog na yun bago nyo gamitin. Yan, test fire tayo. Ito na yung rate of fire niya ngayon. Since naka-brushless motor siya, maririnig nyo, medyo mabilis siya kumpara sa normal. Then, hindi rin ganun kabilis uminit yung motor nito. Yan. Ang gandahan dito, pwede rin itong switch to semi. Then, burst fire mode. Kaya pa rin i-configure yung ETU niya kahit nasabihin natin na wala siyang selector dito sa side. May paraan. So, i-open lang natin to. Yan. Then, masusungkit natin yung pinaka batawag dito, yung
selector plate niya. Ayan, sa side. Kasi nilagyan pa rin natin siya ng selector plate kahit na LMG siya para ma-access yung sa ECU, yung pinaka semi tsaka full automatic. So ilang ulit sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade ng mga airsoft unit, message lang sa page anytime. At yun, sa owner nito, sir, maraming salamat po. Ready to pick up na yung unit mo. Yeah. Drum mag na lang ang kulang para mas ma-enjoy mo yung paggamit sa kanya. So ilan po, maraming salamat. Nigga call it enemy.